Okay, so hello and good evening po sa ating sa session 13 ng ating pag-aaral ng evidence at demands apologetics. So I'm Brother Jeff. Ako po yung serve sa inyo ngayon. At ang pag-uusapan po natin ay ang Ang resurrection. resurrection. Oo. So is it hoax or it is history? Okay, so syempre, this is a very important topic Mhm. as we will see later on. So let's pray. So dear Heavenly Father, again thank you so much for this opportunity na makapag-aral po Lord, na ma-equip Lord. Thank you po sa bawat isang nandito Lord. And thank you Mhm. Lord, higit sa lahat sa wisdom na pinrovide mo sa amin through the ministry of Mhm. Josh McDowell and Sean McDowell Lord. Mhm. And Lord, Mhm. we're going to talk about the resurrection, Lord. This is the most important thing about Christianity kasi everything is Mhm. anchored upon here, Lord. This is the Yes. foundation, Lord. Kung sabi mo nga, Lord, kung hindi ito nangyari, then lahat ng ginagawa namin ito ay walang kwenta, Lord. This is all Yes. fruitless, Lord. So, I pray, Lord, na sana talagang ngayong gabi tumibay yung faith namin sa'yo, lalo mong tumibay yung kaalaman namin regarding the resurrection nang sa gayon Yes, Lord. madepensahan namin Lord na talagang Mhm. totoo yun na talagang bumangon ka sa hukay Lord na you have defeated death Lord, you have won the victory Lord, indeed Amen. you are the risen King Panginoon. So thank you Mhm. so much and I pray this in Jesus mighty name, amen. Amen. Okay, so ayan, good evening po muli, thank you sa about isang nandito. And Good so, thank you sa evening. faithfulness nyo. Okay. So, yung announcement, mamaya ako na i-ano sa dulo para ayoko kasi isama sa recording. Okay. So, yun nga, no? So, pag-uusapan natin yung resurrection. Pero kasi nga kung nabasa nyo yung libro, ang haba. Napakahaba. Yeah. Hindi ito kakayanin sa isang gabi. Saka, Mhm. yung ano din, yung overload din. Okay. So, Yeah. baka kaya It's naman na bonus. sa ano, kaya na siya sa dalawang part, tingin ko. Depende, tingnan natin. So, ayoko na pabutin din ng tatlo eh. Okay, so ngayon ang pag-uusapan lang natin muna is yung theology sa significance ng resurrection. Kasi aminin natin, karamihan sa atin, hindi talaga pa siya naiintindihan. Although, parang lagi na natin siyang naririnig, bumangon si Jesus, pero hindi natin naiintindihan kung ano ba talaga ibig sabihin nun, saka anong implication nun sa atin. Okay, Mhm. so bago tayo mag-proceed, so manang chill lang tayo ngayon. Actually, 21 slides nga lang eh. Okay, pero Okay. parang I need your cooperation. So, may sharing muna tayo. Okay. Okay. So, question number one. Okay. What is death to you? For Question po ba? me, Oo, Uh, dalawa. tatanong na yun. Agad ang tanongan eh. Oo nga eh. Ah, For what is... me, for me, if I may answer, for Hmm, me, dalawang bagay, physical death hmm, and spiritual death. Of course, physical death, when you're the spirit, your spirit leaves your body, hmm, and then your body will be underground or will be cremated. oo. And of course, yung spiritual death is separation from God. You Hmm. know, you're doomed somewhere else, but not with Him. Oo, Yeah. thank you Ate Tess no? For very theological answer ni Ate Tess, tamang-tama. Umaten talaga ng klasiko to. Yeah, pero sa akin naman, ay ay, sige sorry. ba, bago ko yan tuloy. What I mean is, sabi ko pag doon sa tanong na what is death to you, parang ang ibig ko sabihin doon, kayo ba personally, ano yung kamatayan sa inyo? Is it something na parang takot ka? Parang, ano Ah, siya, parang, ano ba yung death sa'yo? Parang iniiwasan mo or mm. yung totoo lang, no need to pretend here. Klase naman to eh. No need to ano lang na, parang yung totoo lang, anong dating sa inyo ng kamatayan? For me, that is separation. You can also summarize it to spiritual and physical. Mm, Um, when you die, the body, the spirit or the soul separates from the body. When you're spiritually dead, you're also separated from God. mm, Another thing about that is your separation from the physical world. So all your, achievements sa earth, all your things that you have, um, it's gone. Hindi mo siya pwedeng dalhin sa kabilang buhay. So, Oo, in a way, tama. if you look it on a certain perspective, it's all meaningless. So kaya nga Ah, sabi nga what shall it profit you if you gain the whole world and yet you lost your Amen. soul? Thank you, Yun sa Jojo. Oh, very good. Si Pao nagsabi sa chat, it's payment for sin. Yan.
So, lang very, very Christian. Okay. Diretsuhin ko na kayo. Okay. Yung totoo lang ha, no need to pretend here. Sino sa inyo yung natatakot mamatay? Ako, Jeff, can I answer? Ha? I will answer. I would like to answer. Sige. Taas kamay muna, then saka ko pakiguide pa. Taas kamay Wala, muna. Sino yung wala ko video, sandali. ah, wala na chance to change, sabi ni Ate E.T. Yung sa Yung, kamata. Sige. yeah. Sige, go, go, go. Truly, honestly, no, prior pandemic, I don't like to think about death, the physical death. Kasi I still want to see my grandkids grow, and then maybe I'll witness your weddings, things like that, very physical. But then during pandemic, I realized that, all these things are nothing. And I said, Lord, I'm ready, whether you take me home right now because of COVID or what, I'm no longer afraid. Yun yung sa ngayon, hindi na ako takot. Anytime na kukunin ako ng Lord, it's, di ba sabi ni Apostle Paul, it's my gain. To die is gain. Yeah. Thank you, Ate Tess, no? So, sige, pakinggan ko muna sila, si Ate Iti naman. Ano naman pong, Ako, honestly, takot. Takot ako mawala kasi marami pa akong unfinished business. So ngayon pa lang ako nag-start na i-direct yung buhay ko with God. Kumbaga, yung 50 years ng buhay ko, hindi ko na prioritize si God. But nag-start pa lang ako na i-priority siya ngayon. So, ayoko pa sana mawala. Kasi gusto ko pang maibigay sa kanya yung yung nararapat na glorify sa kanya. Yung pag-praise sa kanya. Very good. Thank you, Ate Ite. No? So, yun nga, no, pag tinanong natin sino ang takot mamatay, parang karamihan sa Kristiyano sasabihin hindi sila takot. Pero pag tinanong mo, ready ka na ba mamatay ngayon? Ayaw pa lahat. No? So, kasi nga, parang ang dami pa nga natin gustong gawin kay Lord, gusto pa sa pamilya natin, di ba? O si Jojo, sige, ano yun, bro? Sa akin lang, well, it's both, kasi in a way, takot ako kasi there are good things din naman on living. Like, pag mahabang buhay mo and if you could live young forever, and marami kang may explore sa iyong human potential. What the things that you could do, the gifts that God has given you. Alam mo yun, marami kang magagawa. But at the same time, may assurance din as sa believer because even kung mamatay ka, merong kang assurance na may magliligtas sa'yo. No? So, parang, where does my help comes from? It comes from the Lord. Parang, ganun yung reaction. Parang kind of mixed. No, mixed emotions. No? So, thank you, Jojo. So, chat, sabi ni Kuya Ramon, death is fearsome and inevitable that everybody will go through. Lahat tayo will definitely leave this world. Amen. No? So, ito, last question regarding death. No need to answer. Pero okay lang din kung gusto nyo. Kahit raise hand lang. Sino sa inyo yung takot na mamatay yung mahal niya sa buhay? That's another thing, no? Oo. Yung ikaw sa sarili mo, pwedeng di ka takot eh. Pero kung yung mahal mo sa buhay, sila yung mamatay. Sinong handa sa ganon? Yung parang ready siya mamatay mga mahal niya sa buhay. Ako, hindi ako ready. Hindi ka ready, Ate Tess. Oo. So, yung iba hindi takot? Well, hindi ako takot kasi alam ko, like yung my immediate family, like my husband, my children, they're all Christians. So, hindi ako takot. But I'm not ready to, release them. As a mother, parang, syempre, ewan ko, I'm not ready to lose them. Yun. Amen. Thank you, Ate Tess, for the honesty. Sabi na Ate Ben sa chat, takot not for myself, pero para sa ibang pamilya, mahal sa buhay na di nakakilala kay Lord. Takot ako, kahit sabi ni Ate Iti, takot ako kahit nga magkasakit lang sila, worried na ako. Ayan. So, thank you for your honesty, no? Kasi, kaya natin to tinatanong, kasi nga, when it comes sa usapan ng resurrection, marami sa atin yung hindi nakakaintindi, at ang isang ebidensya doon is yung response natin sa death. Okay? So, before tayo mag-proceed doon sa lesson proper natin, i-lay down muna natin yung tamang grounds, yung tamang foundation ng pinag-uusapan natin. Kasi
before natin pag-usapan yung resurrection, syempre meron munang nauna, no? Which is Death. death. Oo, wala naman di natin pag-uusapan yung resurrection kung walang death. No, death ang punot dulo Tama. ng mga bagay-bagay eh. So, actually, come to think of it, atras tayo. And then tingnan natin kung saan nagsimula lahat ng to. Ayan, no? So, syempre, ang death ay saan nanggaling? Saan nagmula? It is a wage of Sin. sin, Sin. no? So, oo, so dito nagsimula ang lahat ng ng ito, no? Sa fall ni Adam and din Eve. Kasi, mas maganda yung sinabi ni Paul eh. Diba? Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. So dahil doon sa kasalanan nilang dalawa sa Garden of Eden, so nagkumalat yung sin sa buong mundo, sa lahat ng descendant ni Adam, and as a consequence of sin, kumalat din yung death. Kaya lahat tayo ngayon may mamamatay, no? Wala sa atin ang habang buhay nandito, no? So, kunyari si Enrile, no? I mean, happy for him na naka-reach siya ng 100 years old. 100 years old. Yan, going strong. Pero we know na you cannot do this forever. Na parang, kasi alam ko, sabi daw, nag-stem cell daw and so on. I mean, yeah, if you have the resources, why not, di ba? Pero, inevitably, parang, you will face death no matter what. No? So, okay. So ngayon, bubut na lang tayo sa Book of Ecclesiastes kasi ito yung isang book na nagbibigay ng isang parang slap to the face na reality about death. So ito yung madalas ko rin sinishare pag sa wake, no? So sabi dito sa Ecclesiastes 7:2, inaro daw natin para hindi kayo maano. Sabi dito, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. So kung papipiliin kayo, may dalawa nag-aya sa'yo, yung isa wake, yung isa party, birthday, saan kayo? Sa birthday yan o sa lamayan? Birthday. Better daw to ano eh. Birthday. Kung saan mas masarap handa? Paras ka na mga kalibre dun eh. Di ba raming natin, mas karamihan sa atin, mas gusto umaten sa party-party, di ba? Birthday, celebration. Kasi masaya eh. Di ba? Parang sa lamayan, iyakan, di ba? Nakakalungkot, parang gano'n. Although may kainan din. Pero ang ano kasi doon, sabi ng Bible, sabi ni teacher dito sa Ecclesiastes, mas okay daw sa lamayan pumunta kaysa sa birthday yan o sa mga party-party. Bakit? Kasi, for this is the end of all mankind, and the living will lay it to heart. Sorrow is better than laughter, for by sadness of face the heart is glad. May kasunod pa to eh. Yan. Okay, sa verse 4 nga. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of mere alala. Ano bang translation to is? Okay, asa na ba yung isang verse dito? Kasi nga okay, to cut it short, no? Sa lamayan kasi, nare-remind tayo sa ultimate destination nating lahat, which is death. Mortality din. Mortality Oo. na. Yun yung inaano niya dito. Meron pa isang verse dito, yung sa wise man. Sinabi niya na, okay, anyways, nandito yan. So parang inaano niya na parang yung mga wise na person, pinaghahandaan nila yung death. Hindi nila yun iniiwasan or parang ini-snap. Kasi di ba nga, pag bata ka, di ba, yun ang karamihan dito pag yung mga pag sa younger age mo, hindi mo masyadong iniisip yung death kasi nga parang tingin mo, malayo pa naman ako dyan. Malakas pa. Oo, lakas-lakas ko pa, di ba? Ganyan. So, hindi natin pinaghahandaan yung death. Operan mo nga na St. Peter yung mga yun, hindi bibili. Di ba? Kasi tingin nila malayo pa naman. Parang ganon. Pero you don't know eh, di ba? Sa panahon ngayon, we have seen death, di ba? All kinds of ages na eh. May mga bata, may mga baby, may mga nagkaka-cancer na, high school pa lang. So, yung death talaga, kaya nga sabi daw niya na maganda na nagpupunta tayo sa laman. Bukod sa makiramay doon sa namatayan, nare-remind tayo ng kapalaran nating lahat na doon lahat tayo balang araw, tayo rin ang hihiga diyan. Balang araw hindi lang tayo yung nakikiramay, balang araw tayo na yung paglalamayan. So, parang
yung binibiro ko nga yung Saint Peter, 'di ba? Ang nire-ready noon, yung Saint Peter, ang nire-ready lang noon yung wake. Pero hindi niya nire-ready yung eternal consequence mo, yung eternal na pupuntahan mo. So parang binibiro ko nga, kung ang Saint kung yung lamay natin pinaghahandaan natin yung mismong bakit hindi natin pinaghahandaan yung pupuntahan natin after death? I-share pag nasa lamayan ako. Kasi nga, yun yung reality ng mundong ginagalawan natin na minsan sinashrub off natin Hindi natin parang, ignore lang natin kasi tingin natin malayo pa. Ay, ano pa naman ako? Malakas-lakas pa nga. Parang dito Malakas pa. sa eternal life natin. And itong chapter 9 ng Ecclesiastes, dito yung pasabog So, wait lang. Babasahin ko sa NLT para mas magaan. Yan. So ito nasa kanan. Okay. So sabi dito, di ba anong title? Death comes to all. Wow, so very cheerful na title, no? Death comes to all. Okay, so basahin ko These two I carefully explored. So hindi ito parang naisip lang niya kanina, no? Sabi pinag-aralan niya ito. Okay? Even though the actions of godly and wise people are in God's hands, no one knows whether God will show them favor. The same destiny ultimately awaits everyone, whether righteous or wicked, good or bad, ceremonially clean or unclean, religious or irreligious. O dagdagan natin, mayaman o mahirap, sikat o hindi, guwapo, maganda. Guwapo, maganda. Oo. Good people receive the same treatment as sinners, and people who make promises to God are treated like people who don't. It seems so wrong that everyone under the sun suffers the same fate. Already twisted by evil, people chose their own mad course, for they have no hope. There's nothing ahead but death anyway. There's hope only for the living. As they say, it's better to be a live dog than a dead lion. Mas mabuti, mas ma-okay pa yung buhay na aso kaysa patay na leon. Anong ibig sabihin nun? Bakit parang mas okay yung buhay na aso? Parang he is greater than dun sa patay na leon. Wala na magawa yung patay. Oo, very good. Di ba? Pero kung buhay yung lion, kung buhay yung lion, sinong mas okay, mas malakas sa kanila? Siyempre, yung lion, king siya of the jungle, di ba? Yung lion, di ba? No match yung dog. Pero kung patay yung lion, wala siyang no? Kumbaga, wala na siyang magagawa. So parang pina-emphasize ka dito. Kasi di ba lion is a symbol of strength, of prestige, di ba? Royalty, ganyan. So parang sa mundong to, ang galing-galing mo, ang dami mong pera, ang gandang trabaho mo, sikat ka, napaka-powerful mo, may nasa ganitong position ka. And so on, di ba? You have all those worthy things. Pero kung patay ka na, wala na lahat yun Parang you cannot access those things anymore. Hindi mo na pwedeng gamitin yon. Di ba yung example nga nung kay parable of rich man and Lazarus? Di ba? Pansinin nyo, wala siyang pangalan, si rich man. Rich man lang tawag sa kanya. No, we know him by the name of rich man lang. Hindi siya pinangalanan, di ba? Pero nung nasa impyerno na siya, nasan yung riches niya doon? Di ba? Wala, hindi niya na nagagamit yung kayamanan niya. Di ba? Nasa impyerno siya. Nagmamakaawa siya doon sa kay Abraham, di ba? Na sabihan si Lazarus, patikim ng konting tubig lang, no? Kahit patak lang, sabi niya. Kasi nag-aagony daw siya in the flames. Pero wala di ba? So you see, parang pag nandun ka na, assuming lang na napunta ka doon, di ba? Parang kahit ano ka pa sa mundong to, isa lang ang dating mo doon, no? Pare-pares kayong niluluto doon. So the living at least know they will die, but the dead know nothing. They have no further reward, nor are they remembered. So may discuss natin to kasi may may theology to ng ancient understanding nila. Kasi parang, sige mamaya na. So whatever they did in their lifetime, loving, hating, envying, is all long gone. Kung ano naman pinagagawa mo sa buhay na to, pagdating sa kamatayan, wala na yun, stop na lahat yun. So they no longer play a part in anything here on earth. So go ahead. Okay, di ba? Pag namatay ka na daw, shut up ka na, hindi ka na makaka-react sa mundong to, hindi ka na makaka-comment, hindi ka na pwedeng mangialam sa mundong to. Parang you're totally burado ka na sa yung participation mo sa hindi naman yung memory, pero yung participation mo, wala na. So, go ahead. Sabi niya, so anong response, di ba? Eat your food.
with joy, and drink your wine with a happy heart. For God approves of this. O, kain daw, di ba? Wala namang masama daw kumain, no? Enjoy. Kain. Oo. Drink wine with a happy heart, for God approves of this. Wear fine clothes and with the splash of cologne. So parang tinuturo dito ni Well, Ecclesiastes gusto ko yan. na ang buhay, since we're all going to die, no, wala namang masama na enjoyin mo. Kasi nga, yung life natin dito is very limited. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. So, as we work, although may suffering sa mundong to, wala namang masama na enjoyin mo din. Hindi naman pinagbabawal sa Kristiyano yun eh. Which is yun nga nakakalungkot kasi ang tingin sa atin ng lahat, killjoy tayo. I mean, Joy. no? Kumbaga, in the grand scheme of things, ini-encourage tayo na enjoy natin yung life natin. Kasi after all, blessing din ni God yan, di ba? Yung bless ka ni Lord, baka ng magandang trabaho. So, bakit di ka mag-travel? Enjoy mo, di ba? That's not nothing fun. Huwag mo na abusuhin, syempre. Di ba? So, eat your food, enjoy, drink your wine with a happy heart for God's approved. We're fine, Christian. So, hindi lang yun, no? Hindi lang yung material things. Pati with your loved ones. Sabi niya, ito yung response niya dun sa knowledge of death. O lahat tayo mamamatay. So ano nang gagawin natin? So enjoy your life. No? Kumbaga, hindi to hedonism. Ha? Hindi niya sinasabi na lang tayo, magpakasarap lang tayo. Pero there's nothing bad na enjoy yung mga blessings na natatanggap natin. So enjoy mo yung food, yung provision, and yung damit. And ito sa loved ones. Di ba? Sabi dito, live happily with the woman you love through all the meaningless days of life that God has given you under the sun. The wife God gives you is your reward for all your earthly toil. Sino mga single dyan? Amen. Yung mga may Amen, asawa. Reward daw yan. Reward yung Reward wife. tayo. Reward mo ka bang reward? Kuya Jeff, sino yung woman you love? Yun yung tanong. Pero pero sinasabi niya, since hindi mo alam kailan ka mamamatay, no? So enjoy every moment na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Kasi meaningless ang days natin dito di ba? So huwag mo assume nandyan sila parati, di ba? So wag mo pakawalan yung araw na hindi mo man lang sila babatiin ng di ba? I love you. Yakapin mo sila, enjoyin mo kasi yun, di ba? So whatever you do, do well. Diba? Excellent. Lahat ng ginagawa mo, galingan mo na. Wag mo i-assume na parang there's always a tomorrow. Kasi that's not guaranteed, diba? Always do your best na. For when you go to the grave, ayun na nga, pag pumunta na doon, there will be no work or planning or knowledge or wisdom. Wala ka ng OT doon, wala nang doon, wala nang time in doon sa hukay, diba? Tapos Ecclesiastes 9 yun, ang ganda niyan. Diba? So this is the wisdom na sinashare niya sa atin, diba? Na since life is unpredictable, hindi natin hawak yung bukas, hindi natin alam kailan tayo kukunin ni Lord. So yun yung action point, di ba? Na just enjoy life and then pero more than that, no, we have to prepare for eternity. Okay, Yes. so stay down lang natin ha, wala pa tayo dun sa topic, nag-i-intro pa lang ako. Yan. So ngayon may next question naman ako sa inyo. Stop share. Okay, so next nyo na yung sa death. Paano naman kayo mag-share ng gospel? Ano yung parang selling point nyo, catchphrase nyo? Sige nga. If you die today, are you sure you're going to heaven? Or Okay, do you know? very good. Okay. Do you know where you're going? Okay, very good. Sige, iba. Anong catchphrase nyo? Anong selling point nyo? Kung share kayo ng gospel. Akin, Magandang balita. Magandang balita si Brian. Oo. Sige, sino isa? Akin, pinaka main problem ng tao sa Main kanya problem. Oo. Sige. So sa nyo, sa mga gospel tracks nyo, anong nakalagay na title sa ibabaw? The best decision that you have made? Kasi si F, best decision. Okay. Sa ibang tracks, God's Way to Heaven. Di ba? So, wala. Paano mo nasisiguro ang kaligtasan? Okay. And we can do nothing without Jesus. Naka-mute pala ako. Naka-mute. Yun. Pero, okay. Ngayon, ba't ko tinatanong? Kasi, tama naman yun. Wala namang masama doon. Magandang catchphrase naman yun, di ba? Yung God's Way to Heaven. Pero kasi, pag chinek mo sa Bible, never nilang ginamit yung ganon as catchphrase. Kumbaga yung lalo na yung mga apostles. Did you ever read na sinabi nila na
pag nag-share sila ng gospel, ang pangako nila parang you will parang if you die now, you know where you will go. Ganun ba sila mag-share ng gospel? This is God's way to heaven. Pansin niyo ba 'yon? Ah. Hindi sila Oo never nga nila ba? Paano nga ba? Paano nga never ba? nilang ginamit yung mga ganong catchphrases eh. Mm. Meron lang silang isa na ginagamit parate, lalo na si Paul. Ano yung pag nag-share sila ng gospel, ano yung parang selling point nila? Jesus palagi binabanggit nila sa simula ng letter nila. Pero ano yung parang kunyari, if you believe in Jesus, anong mapapala daw nila? Anong marireceive nila in return? Eternal life. Eternal life. Very good. So, sa Bible, lalo na yung mga apostles, they never parang used yung idea na pag if you accept Jesus, you will go to heaven. No, ang lagi nilang sinasabi, if you believe in Jesus, you will receive eternal life. Di ba? Ganun lagi yon. Si John, si Paul, and the rest of the sa Acts, di ba? Laging ganon. Si Peter, forgiveness of sins. Yun yung naiba ng konti. Ganyan. So tama naman lahat yun eh. Pero yung ang point doon, ang ina-emphasize ng apostles is the resurrection. Lalo na si Paul. No? So balikan natin yung sinabi niya. So yun nga, pag nag-share sila ng gospel, ang parang lagi nilang sinasabi sa mga tao, pinapakilala na si Kristo, He is a crucified Messiah, siyang ang sugong Panginoon, magliligtas sa atin, namatay siya, at pakinggan, sabi ni Paul, dito tayo sa ESV, now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you receive, in which you stand. Sige sabihin, nare-remind daw niya. Sabi, ito yung sinabi niya nung umpisa, nung originally, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. And so parang inaano niya, ine-emphasize nga dito na pag nag-share sila ng gospel, yung resurrection yung parang selling point nila. Sinasabi nila sa mga tao, pag naniwala ka kay Jesus Christ, although mamatay ka, mabubuhay kang muli. Yun yung selling point nga, hindi yung heaven. Okay, so ano kayang kaibahan? Oo nga, ano bang kaibahan? Anong kaibahan nung sa kung yun yung compared dun sa parang heaven yung inaano? Siguro dahil parang ang sarap isipin when you're in heaven. Kasi kasi parang pag sinabi mo, parang condemning, pag sinabi mo, sigurado ka ba na pag mamatay ka? Parang parang brutal naman tong hindi ako sigurado kung saan ako pupunta. Whereas if you talk about heaven or eternal life, parang it gives you, encouragement and imagination mo, parang ang ganda-ganda. That's what Okay, very good. Okay naman. Si Gross or si Glay. Sige. Bro, parang napaisip lang ako. Kasi pag sinabi yung heaven, pag sinabi mo dun sa nakikinig, nagse-set ng ng instance na mamamatay talaga siya. Pero pag sinabi mong eternal life, parang sinabing hindi siya mamamatay. Okay, medyo nadali na ng konti ni Ras, no? So, isa pang nga doon kay ba? Pag sinabi mo kasi, pag tinanggap mo si Jesus, pupunta ka sa heaven. Tama naman yun. Pero kasi parang ang dating nun, parang after mo mamatay, diretso ka na sa heaven, tapos hindi ka na babalik dito sa earth. Parang spiritual na lang. Yung physical part ng body mo, parang na-ignore na. Namatay ako, diretso ako sa heaven. Yung kaluluwa ko, pupunta sa langit. So, yung katawan ko, ibig sabihin, in other words, pag ang nag-share ka ng gospel, tapos ang sinasabi mo lang, God's way to heaven, o pag ka naniwala kay Jesus, pupunta kay heaven, nai-ignore yung resurrection, nai-ignore yung fact na yung mga followers ni Christ mabubuhay muli. Na parang yung kaluluwa mo lang, diretso sa heaven. Pero yung body mo, parang asa napunta? Di ba? Naiwan dito. Pero kasi pag sinasabi mong, if you believe in Jesus, you will receive eternal life. Parang yung mare-resurrect tayo. So parang ang ibig sabihin nun, after mo mamatay, mabubuhay kang muli along with your physical body. Yung katawan mo. Yung kasi yung idea na parang pinapromote usually sa Bible na pag namatay ka, ito lang yung impression pag namatay ka,
parang temporarily you will be in rest, parang natutulog. Then pag bumalik si Oo. Christ, mabangon ng patay ng mga believers. Kaya yung pinakita niyong picture open catacombs, may belief sila no na na kaya yung mga Christian catacombs daw, binubuksan lang nila kasi ang iniisip nila, darating na si Christ during their time, so kailangan bukas para makalabas daw sila. Oo, yun nga. So, in-explain na ni Jojo, no? Kaya ako to pinakita kasi this is one of the proof ng theology nila nung time na yun. Kasi yun nga yung selling point ng mga apostles, yung resurrection. Yun yung pangako, maniwala ka kay Kristo, mabubuhay kang muli after mong mamatay. Hence, kaya yung mga libingan nila bukas, no? Para kung sakali daw na dumating na si Jesus, mabuhay sila, makakalabas sila. Baka mamaya pag sinara mo, di rin sila makakalabas. Kaya bukas yung mga catacombs nila. No? So amazing talaga no how theology shapes a person's actions, no. So di mo talaga maalis 'yon. So pupunta na tayo ngayon dito sa topic natin. So introduction pa lang 'yon. Okay. So the resurrection, hoax or history part 1. So pag-uusapan lang natin yung importance, yung introduction, yung importance ng physical resurrection. Yun na nga, no, yung ine-emphasize natin, yung physical part ng resurrection. Kasi yun yung madalas nating na-ignore. Na yung katawan nating ito, mabubuhay muli. Di ba namatay ka, naagnas. Babalik yung katawan mo sa'yo. No? So the significance of the resurrection and the claims that Christ would be raised from the dead. The introduction. This chapter discusses the resurrection of Jesus of Nazareth as a real space-time event in history. Sabi nangyari talaga to. 2,000 years ago, merong tao na pinako sa krus, namatay, and after 3 days nabuhay muli. Nangyari yan, okay? We look at the importance of a physical resurrection, its significance for the individual Christian and the church as a whole, the prophetic claims Jesus made about his death and resurrection, and why those claims are important. Okay, so doon tayo sa physical resurrection nga. Dapat na emphasize yung physical. Okay, so for historical context, it is important for us to start our study by finding out what resurrection meant and did not mean of first century Jewish Persian. So back then, sa mga tao noon, sa mga Hudyo, sa early first century na mga tao, ano bang ibig sabihin ng resurrection? Kasi tayo dito ngayon sa mundo natin, sa age na ginagalawan natin, hindi na masyadong amazing sa atin yung konsepto ng nabubuhay muli. Kasi laman na siya ng mga fiction, ng mga palabas sa TV, ng mga movie. 'Di ba? Mga nabubuhay muli, ganyan, sa mga anime, ang dami niyan, 'di ba? So, parang yung resurrection, parang when it comes to pag in-apply sa atin, hindi natin siya na-appreciate kasi nga parang nagiging common content na siya ng fiction, ng mga palabas. Okay, so what is resurrection? Resurrection is back, okay. Basahin ko In his groundbreaking historical analysis of the resurrection, leading biblical scholar and theologian N.T. Wright explains how the word resurrection was used and what it meant to those living in the ancient world, whether they believe in the resurrection or not. So, una niya sinabi, this basic tenet of human existence and experience is accepted as axiomatic throughout the ancient world. Once people have gone by the road of death, they do not return. So, yun ang una So, nung time na yon sa mga sinaunang tao, yung death, they see that as the end of a person's journey here on earth. No, kumbaga, pag natay ka, tapatay ka na. No, wala nang wala nang balikan, wala nang mga parang memory mo na lang ang mag-exist dito. Pero wala ka nang participation sa mundong to. As in parang ka na, burado na existence mo. So resurrection was not one way of describing what death consisted of. It was a way of describing something everyone knew did not happen. The idea that death could be reversed and done could, as it were, work backwards. Not even in myth was it permitted. So sa kanila, ang idea nila ng resurrection, parang yung death na-undo. Namatay ako ngayon, nilibing ako. Pero yung resurrection parang na-undo yung death ko. So nabuhay akong muli. Kasi yung moments bago ako namatay, parang pag sinabing na-resurrect ka, na bumalik ka lang doon sa status na yun, na-undo lang yung death mo. So ikaw pa rin yan, same age, same status, same you, ganyan. So nabuhay kang muli. Okay, so resurrection was, by definition, not the existence into which someone might or might not go immediately upon death. It was not a disembodied heavenly life. So hindi nga siya about yung saan ka pupunta, heaven, hell, parang hindi siya spiritual lang. It was a further stage out beyond all that. It was not a description or redefinition of death. It was death's reversal.
Yun na yun. Ganun lang kasi pre, ganun ang pagkakaintindi nila noon. Pag sinabing na-resurrect yung tao, na-undo yung death niya, na-reverse. So, for them, napaka-imposible noon. Never pa nangyari yun sa ano nila. So, when the early Christians spoke of Jesus being raised from the dead, the natural meaning of that statement throughout the ancient world was the claim that something had happened to Jesus which had happened to nobody else. Resurrection, anastasis. The Greek word is anastasis. Actually, ano daw yan eh, bihirang gamitin na Greek word dyan. Dito lang yan ginamit no, sa kay Jesus Christ. Was not in use elsewhere in the ancient world as a description of non-bodily life after death. So, ibig sabihin, yung resurrection, it involves the body talaga. Hindi siya yung parang namatay yung tao, tapos yung kaluluwa niya naggagala-gala dito sa earth. Hindi yun yung resurrection sa kanila ha, nililinaw natin. Pag sinabing na-resurrect ang tao, kasama yung katawan, asing na-undo yung death niya, nabuhay talaga yung katawan. Gets? Hindi to parang mumu na parang may gumagalang mumu. Oo, kailangan kasama yung katawan. Sa kanila, idea nila ng resurrection, laging kasama yung original body mo, yung katawan. Kasi si Jesus Christ, demonstration ng resurrection eh. He died and then he rose again in bodily form. So, yeah. Yeah. So, tuloy ka ha. So, here, there is no difference between pagans, Jews, and Christians. Yun na nga, lahat ng tao nun, ganun yun ang pagkakaintindi sa resurrection regardless of your faith. They all understood the Greek word anastasis and its cognates and the other related terms we shall meet to mean new life after a period of being dead. Pagans denied this possibility. Some Jews affirm it as a long-term future hope. So yung mga pagans, hindi talaga sila naniniwala na posible ang tao ma-resurrect. Although they have the term for it, no? Pero hindi sila naniniwala posible yun. Yung mga Jews naman daw, they believe that, pero sa future pa, sa future hope, long term. Virtually, all Christians claim that it had happened to Jesus and would happen to them in the future. Yun yung selling point ng mga ng Christianity noon at ngayon, which is, I believe, sa pag-share ng gospel natin, dapat ine-emphasize din natin yun para mas maging holistic yung understanding nila ng ino-offer ni God sa atin. Makasalanan tayo, lahat tayo makasalanan at dahil doon lahat tayo mamamatay. Pero sabi niya, dahil nagpadala si Jesus, si God, pinadala niya si Jesus ng kanyang only begotten son para bayaran ng ating mga kasalanan. Namatay siya sa krus pero nabuhay siyang muli after 3 days. At ang promise ni God, lahat ng mananampalataya kay Jesus, ang mananalig sa kanya para sa kanilang kaligtasan, pag namatay sila, tayo, kung ano yung nangyari kay Jesus, yun din yung mangyayari sa atin. Parang yung kay Jesus, first fruit lang yon, sample lang yon. Namatay siya para sa kasalanan natin, nabuhay siyang muli. So kayo, sabi ni God, lahat ng maniniwala kay Jesus dito sa nakapako sa krus na to na nabuhay muli, pag naniwala kayo sa Kanya, pag namatay kayo, mabubuhay din kayong muli. Promise yun ni God. So kayo ba naniniwala sa promise na yon? Amen. Oh, so Yes, ganun sila mag-share ng gospel no, naka-focus sila sa resurrection no, na parang yan yun no, mamamatay tayong lahat pero mabubuhay tayong muli no, pag mga ano tayo, maniwala lang tayo kay Jesus Christ, mapapatawad tayo sa kasalanan natin at mabubuhay tayong muli. Big deal sa kanila yun kasi nga yung death sa kanila noon, nakakatakot kasi nga sa pagkakaintindi nila, yun na yung end ng isang tao eh. Wala na siya kahit ang dami pang pangarap sa buhay, ang dami pang gustong gawin, ang dami mo pang ganyan, ganyan, ganyan. Pag napatay ka, tapos na. Diba? End of story ka na. No? Wala nang second chance. There's no ano na. Pero yun yung isa pang idea ng resurrection. The fact na merong hope of resurrection means there's another hope for me. There's a second chance for me para ituloy yung mga gusto kong gawin, para makita ko ulit yung mga mahal ko sa buhay. So kaya big deal sa kanila yung promise ng resurrection. It's a symbol of another chance, another hope para umulit, matama yung mga pagkakamali, makita yung mga mahal ko sa buhay, ganyan. Kaya nga 'di ba sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 4:14, for since we believe that Jesus died and rose again. Di ba? Naniniwala tayo na namatay siya at nabuhay siyang muli. Yun ang pinaniniwalaan natin. Even so, through Jesus, sa pamagitan ni Jesu Kristo, God will bring with Him those who have fallen asleep. Sabihin, yun na nga, kung naniniwala ka doon na namatay si Jesus at nabuhay siyang muli, ganun din ang mangyayari sa'yo. Ganun lang simple yun. Di ba? So, second, dito sa pangalawa, so the meaning of resurrection, both in Jewish and the non-Jewish world of late antiquity, was never that the person concerned had simply gone to heaven. Yun yung issue eh. Hindi nila ini-emphasize yun, punta ka ba sa langit o ano eh. Or been exalted in some way which did not involve a new bodily life.
Plenty of disembodied post-mortem states were postulated and there was a rich variety of terminology for denoting them, which did not include resurrection. Resurrection meant embodiment. So hindi siya spiritual lang sa kanila. They really view resurrection as both spiritual and physical. That was equally so for the pagans who denied it as it was for the Jews. At least some of whom hope for it. So malinaw yon? Okay, so laging kasama yun, yung katawan niya kasama yun. Okay, so ngayon, intindihin natin, no? Ano ba yung resurrection? Raising the dead in scripture. Anong pinagkaiba ng resuscitation or revive sa resurrection? Sa book ni Josh McDowell, ito lang yung kinompare niya, resuscitation and resurrection. So yellow to, ibig sabihin dinagdag ko to. Kasi meron pang iba eh. Ano yung pinagkaiba din ng reincarnation saka reanimation? So yung mga matan sa theology class ko last year, I hope naalala nyo pa to. Okay. So Paul says that Christ is the first fruits of those who are resurrected. Diba sa 1 Corinthians 15, sinasabi niya si Christ, siya yung first fruit. Ano ibig sabihin ng first fruit nga muna? Sino nakakaalala sa mga ano ko? Sa mga umaten sa lecture ko. What is first? Naalala, hindi ko naalala. Hindi mo maalala. First Okay, case, I guess. Okay, guys. First So, case, Jesus, ang first fruit. ano na? Si Jesus, bro, yung pinaka first. Okay, so balikan natin, 'di ba? Sa konsepto 'yan ng farming, fruit nga eh, 'di ba? So kunyari nagtanim ako ng 1 hektarya o 10 hektaryang apple tree. Sabihin lang natin. Syempre, kaya ako nagtanim ng ganong karaming tree kasi negosyo, 'di ba? Parang habol ko yung fruit, tama ba? Habol ko yung fruit eh. May farm ako, nagtayo ako ng ganong karaming tree. So syempre, hindi naman agad-agad tutubo, lalabasan ng prutas 'yon. So aantayin ko pa, 'di ba? Ganyan-ganyan. So, ang ginagawa nilang ng mga farmers noon, meron silang parang isang puno na parang siya yung parang template o yung basihan. So, ayan, may lumabas na fruit, naglabasan na yung mga fruit. Itong isang puno na to, kasi kailangan naman tikman ko lahat ng puno isa-isa kung okay na yung mga prutas niyan, di ba? So, meron lang siyang isang puno lang, tapos titikman ko yon. Okay, siya lang yung basihan ko kasi sabay-sabay ko naman tinanim to eh. So malamang Parang prototype. Oo, parang prototype siya. So titigman ko tong mansanas na to. Yung first fruit na tinatawag. Yun yung sabihin ng first fruit. Kaya titikman ko to. So pag okay na tong fruit na to, itong prototype na tree na to, it is in good faith no to assume na the rest of the trees na tinanim ko handa na rin for harvesting. Sabihin, hinog na rin lahat yon. Although kahit hindi ko siya tinikman lahat, pero dahil sabay-sabay ko naman tinanim to, tapos parang okay na tong prototype tree ko na to, hinog na. So I would assume na hinog na rin lahat yan. So yun ang practice nilang ganun. So parang sinasabi dito, si Christ, sa context ng resurrection, parang siya yung prototype natin. Pag sinabing first fruit, siya yung prototype. So kung si Christ yung nauna, so kung ano siya, paano dinescribe ng Bible yung sitwasyon ni Christ nung na-resurrect siya. So lahat ng followers ni Jesus magiging ganun din. So, syempre ibang usapan na to, magiging papupunta tayo sa theology ng resurrection kasi kung mapapansin mo, sa resurrection kasi yung body iba na. Although parehas, iba na nga lang. So darating tayo doon. Pero yun yung konsepto ng first fruit. Si Christ yung nauna. Paul says that Christ is the first fruit of those who are resurrected. Siya daw yung unang na-resurrect. Kaso, pag binasa mo yung Bible, di ba maraming nabuhay before him? Sa Old Testament, may ito si Elijah, raised the son of Sarepat's widow. Si Elisha, may binuhay din, yung anak ng Shunammite woman. Tapos sa New Testament, may binuhay rin si Jesus na mga anak. Di ba? Puro mga anak ang mga binubuhay niya. Si Lazarus, binuhay niya. Namatay na yan, binuhay niya. So, akala ko pa si Christ yung una. Bakit ang daming nauna sa kanya? Yun yung parang tanong na ine-explore natin sa part na to. So, anong sagot kaya? Bakit kaya gano'n? Akala ko ba si Christ ang una? Bakit may mga... I think may answer ako. Kasi itong mga taong ito, they were temporarily resurrected but they did not live forever in the physical sense. Diba? Okay. So, he didn't die but he was resurrected. Mamatay din naman sila. In the end. So, medyo nakukuha niya na. So, yun nga no, yun yung pinagkaiba ng resuscitation sa resurrection. Itong mga nauna kay Christ, hindi pa na-resurrect yung mga yan. Na-resuscitate lang. Kasi mamaya ano natin yan.
So what about those in the Old Testament or or the ones Jesus himself praised? Wouldn't they be the first fruits? Not according to Paul. Jesus was resurrected never to die again. Yun yung Again, primary oo. difference ng resurrected. Itong mga Oo. itong mga binuhay na to, nagkandamatay ulit yan. Okay? Yeah. Oo. Pero si Christ, nung nabuhay siyang muli, hindi na siya namatay uli. Wala nang death sa Yun. kanya. Death could not hold you down. Di ba? Death is defeated. Where is your sting? Yeah. So, all Oo. those others who were brought back to life were raised, but they eventually die again to be raised as a final time with all those who belong to Christ at His second coming. So none of these other people who were raised had yet received their new resurrected bodies. They were raised in their mortal flesh and blood bodies that they had previously died in, with the expectation that they would die again. This is why the resurrections are really resuscitations. Sa hospital, di ba, pag na-declare nag-flatline ka na, tapos patay ka na, 'di ba? Flatline ka na eh. Pero 'di ba, pinump yung heart mo, nabuhay ka muli. So parang 'di ba nire-resuscitate. So parang itong mga to, ganun lang sila. Namatay pero binuhay lang mulit. Okay, iba kasi yung resurrection eh. So mas mag-guess nyo yung mamaya. So the physical bodies of these others were resuscitated, but Jesus was resurrected with a body that was recognizably his own yet radically transformed. So, may apat. Okay? Reincarnation, reanimation, revivification or resuscitation, and resurrection. So I hope yung mga estudyante ko last year, ready yung mga notes nyo. Okay. Okay. Ano yung reincarnation? Ano po, yun yung namatay ka tapos yung spirit mo na nabuhay sa ibang katawan with a different identity. It could be animals, could be Okay. insects, or could be Very another good. Ipis. Oo, Mag-iipis tama. ka. Oo. So napunto ni Parang Jojo, no? Avatar, The Last Airbender. Pag na-reincarnate ka, di ba, namatay ka, tapos according sa katuruan niya at Buddhism to, parang gano'n, parang, or correct me if I'm wrong. Hinduism. Hinduism. Parang Buddhism. mangyayari sa'yo, ipapanganak ka muli sa ibang panahon. Yung mga K-drama dyan, di ba? Ah, Yung jowa mo noon, jowa mo pa rin ngayon. Gano'n, no? Parang, Mga ganong kwento. or baka ano ka na, Yung artista mga lolang naging butterfly. Oo, pwedeng you are reborn as someone or something else. So, pwedeng, something, yeah. dati pulubi ka, pero sa next life mo, artista ka. Parang gano'n. Di Oh, ba? Yung mga wow. jokes sa May mga Facebook. trend pa nga na belief na sino ka daw nung past life, may mga hindi Yung mga indications. past life. Oo. Oo, nung past life ko siguro, ano to, warrior to. Parang kasi, di ba, yung sa empleyado daw kasi palaban. Yan, pero, yan ba yung nasa Bible? Wala. Of Wala. course. Walang reincarnation sa Bible. Hindi yan, walang ganyan-ganyan sa atin, no? Kumbaga, sabi malinaw naman sa Ecclesiastes, sinabi din doon, after mamatay ng isang tao, ang kanyang kaluluwa ay bumabalik sa pinagmulan nito, which is si God, no? After you die, yung kaluluwa natin bumabalik kay God para husgahan. Okay? Ayan. So, yun yung reincarnation, no? Wala nang second chance sa ganyong-ganyan. Yun nga yung message ng movie na Past Life, di ba? Yung favorite ko. Huwag nyo mabuhay kayo ng parang ito lang yung life nyo. Huwag na kayong mabuhay na parang umaasa kayo sa future life. Baka ikaw yung maging asawa ko. Huwag na! Ngayon mo na gawin yan. Wala ng past life, ng future. Walang second chance na. Ano may reanimation? Yan, mga fans ng Naruto. Zombie. Animation. Zombie. Zombie. Okay. So, reanimation is the puppeteering of a dead body. No, kumbaga sa Naruto, ito yung Edo Tensei. No, binubuhay yung mga dating ninja. O kaya sa game, zombies. sa Game of Thrones, ito yung ginagawa ni Night King, no? So, ang reanimation kasi, patay pa rin yung bangkay, patay pa rin yan. Mukha lang siyang gumagalaw kasi may nagpapagalaw, 'di ba? May puppet. So technically, hindi siya buhay, patay siya. Mukha lang siyang buhay kasi may nagko-control, may nagpapagalaw. And that is again a stop of fiction, 'di ba? Hindi yan totoo. Walang reanimation din, no? Sa Popular fiction yung either in this life or in in the Bible. Malinaw? Yun nga, yung revivification and resuscitation, as mentioned, a dead person's body is made alive again. So, namatay ka. Pero yung eksaktong body mo na yan, binuhay lang natin. No? So, parang clinically dead, pero nabuhay mulit. Ayan. So, yun yung... Mortal ka pa rin. Pero... Oo, so mortal ka pa din. So, ibig sabihin, yun yung pinaka-key difference niya sa resurrection. Kasi, yung nung nabuhay ka, di ba, namatay ka, nabuhay ka muli, yung eksaktong condition mo, yun pa rin yun. Sabihin, especially in terms of sin and death, no? So nagkakasala ka pa din,
and you will still die, no? Mamamatay ka ulit. Which is yun ang kinaiba ng resurrection. And yun yung ino-offer ni God. Hindi niya tayo ino-opera ng reincarnation. Hindi niya tayo ino-opera ng reanimation. Magiging zombie tayo. Hindi niya ino-offer sa atin ni God. Pain to Busan, gano'n. Oo, hindi niya tayo ino-opera ng resuscitation. Ang ino-offer niya is the best one, no? Resurrection. At isa pa lang ang nare-resurrect. Sino? Si Christ. Jesus Christ. Oh, so resurrection is different from revivification, resuscitation in the sense that a resurrected body will never experience death again. Yun yung key difference Yes. doon. Pag na-resurrect ka, for good na yun. Immortal ka na, hindi ka na mamamatay muli. No more death. Glorified body. Oo. And then, it is a superior version of the old body, glorified body. So, ito yung sinashare ko nga, ay mamaya ko nila share pala. Pero, yung lahat ng karamdaman ng katawan mo, lahat ng imperfections ng katawan mo, yung unang katawan mo, lahat yan wala na doon. Glorified na yung body mo. So, sexy ka na dyan. Yay! Payat ka na dyan. Oo. Yun nga lang, yung itsura mo, yun na talaga yun. So, sorry na lang kung... Walang. Joke lang yan. Pero glorified body ka na. Wala na yung imperfections ng body mo ganyan. And most importantly, it doesn't have the sinful nature. Hindi na nagsisin. Oh, yan. Oo. Wala nang sin yung glorified body. Natalo na yon dun sa original death na yon. Kasi nga binayaran ni Kristo yun eh. So yan yung ino-offer ni God sa lahat ng maniniwala kay Kristo. Kaya ang sinasabi na, ako lagi ko sinashare yan sa Lamayan, itong resurrection na to ay hindi para sa lahat. Ito ay ino-offer lang ni God sa mga maniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas. So, kung gusto nyo to, sinasabi na ni Lord kung paano nyo to makukuha kay Jesus Christ. Maniwala kayo sa Kanya. So, yan. Ross Glay, sige, ano yan? So may question lang. Yung kay Sige. Jesus, di ba nung na-resurrect siya, hindi siya nakilala nung iba agad? Oo. Dahil ba nag-iba yung itsura niya o Hindi, no. ano? Hindi nila nakilala agad kasi nga di ba nga yung context kanina sa pagkakaintindi nila, pag death, patay na talaga. Parang forgets na. Wala nang ano. Kasi nakilala naman nila siya later on eh. Pero parang ano lang, siguro may konting difference din. Pero ang pinaka-reason talaga doon is hindi talaga nila in-expect na yung resurrection niya kasi this is first time sa kanila eh. Na parang, di ba nga, sa context nila, pag death na yung end ng lahat ng talaga. So, parang part na gulat lang sila. Pero later naman, na-recognize naman din nila, di ba? Oh, Doon. kasi yung transfiguration, nalimutan ko na kung ano meaning. Mhm. Sabi, yung iba kasi sinasabi, transfiguration daw nangyari kay Jesus Hindi. after no resurrection. Hindi, nag-glorified body lang siya. Nag-glorified body lang siya. So, parang nagulat lang talaga. Kasi nga part, hindi nila ina-expect na, although sinabihan sila ni Jesus na mabubuhay siyang muli, pero in their hearts, parang hindi sila ready for that momentous event, di ba? Na makakita ka yung isang tao na nilatigo, na pinako sa cross, ganon, mabubuhay muli. Parang hindi nila yun na hindi sila ready. Kahit ako din kung ako yung nandoon, parang hindi rin ako ready na makita yon personally. Di ba? I mean, I would be amazed na makita yon personally. I Si think that would Thomas, be... di ba? Parang ganun Oh, din yung reaction. si Thomas Unless nga. they see your piercings, your hand and your feet, Oo. you will not believe. Oo. Diba? Yun nga, very good example si Thomas. Di sila makapaniwala. Although, apostle, mga disciple na yun ni Jesus pero hindi pa rin sila makapaniwala. Pero kaya amazing talaga yung resurrection, di ba? And yan, ito na nga yun. Okay, so, apologist Norman Geisler emphasizes the importance of the resurrection of Jesus being physical in nature. Lagi natin ini-emphasize na yung resurrection. It involves physical, yung katawan na yan, in nature as a way of validating the claim that Jesus is God. So, sabi niya, if Christ did not rise in the same physical body that was placed in the tomb, then the resurrection loses its value as an evidential proof of his claims to be God. Bakit? Kasi kung sinasabi mo na resurrect si Jesus, asan yung body? Kunya spiritual lang siya. Ang hirap ipatunayan ng spiritual kasi asaan, di ba? Hindi naman yan eh. Pero kung yung body mismo nawala, tapos ang daming nakakita doon sa body na naglalakad, na nakakausap nila, so mas madali i-verify. The resurrection cannot verify Jesus' claim to be God unless he was resurrected in the body in which he was crucified. So that body was a literal physical body.
Unless Jesus rose in a material body, there's no way to verify his resurrection. It loses its historically persuasive value. The truth of Christianity is based on the bodily resurrection of Christ, which is yun na nga si Thomas, di ba? Talagang gusto, hindi lang sapat makita, gusto pang hawakan. Kasi talagang big deal to eh. This is a momentous moment in history. Parang ganon. Iconic moment in history, no? Na first time, no, na mayroong isang tao na namatay, nabuhay siyang muli. Tapos yung body niya, wala nang death. Hindi na mamamatay muli. So parang perfect na. Kahit ano yung gawin mo dyan, hindi na yung mamamatay muli. And amazing lang, no? Ito nga, I hope nagigets nyo, no? Yung body na yan ni Jesus, yan din yung parang mangyayari sa body mo pag tinanggap mo Wow. siya sa buhay mo, di ba? Thank you, Lord. Yes. Mortality. Di ba? So parang natatawa ako sa mga anime, di ba si Prisa, kailangan pang kolektahin yung Dragon Ball para immortality. Parang gano'n. Sila Voldemort, di ba sa mga fiction ngayon? Pero ito, di ba, yung eternal life, ino-offer ni God ng napakadali, di ba? Which is, you have to trust lang Jesus as your Lord and Savior. Kasi nga, siya na yung gumawa ng hard part eh. Siya na yung nagsakripisyo. So, malapit na tayo ma. So, the significance of the resurrection. So, the resurrection of Jesus of Nazareth is vitally important because, as the Apostle Paul states so clearly, if Christ had not been raised from the dead, then nothing matters. Our resurrection, the church or Christianity, and the resurrection is the center of New Testament theology. In this section, we will look at the impact of the resurrection on both these points. Okay, so, una muna. Paul argues if Christ is not raised, then nothing else matters. So basahin natin yon sa 1 Corinthians. 1 Corinthians. So, diba? Now, if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there's no resurrection of the dead? So context ng Corinthians, si Seth, serious ito lately, di ba? Di ba ito yung mga issue sa Corinth Church na ina-address ni Paul isa-isa. Di ba? At yung huli na in-address niya is yung resurrection. Kasi maniwala kahit sa hindi, yung church sa Corinth, meron sa kanila, ina-argue na hindi naman daw totoo yung resurrection. Joke time daw yun. So, syempre, nakarating kay Paul yon along with the other reports. And syempre, in-address din niya yon. Hindi pa palusutin ni Paul to. Big deal to. Kaya sabi daw niya, bakit yung sinasabi na walang resurrection of the dead? Yun yung pinaka-primary message ng Christianity, ng gospel. But if there's no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. So kung sinasabi niya walang na-resurrect, so sinasabi niya na yung Savior natin, hindi siya na-raise. So patay pa rin siya. Yun ang gusto niyang sabihin. So kung hindi na bumangon si Jesus, patay pa rin siya, then yung preaching namin is in vain. And your faith is in vain. Bakit siya in vain? Kasi ngayon yung selling point nila eh. Yun yung pinag-share nila noon, di ba? Ang resurrection, yung selling point nila na mamamatay tayong lahat because of sin. Pero dahil kay Jesus Christ, may chance tayo for another. Meron tayong second chance, no, para mabuhay muli, no, na makasama ulit mga mahal natin sa buhay, magawa yung mga ganyan-ganyan and so on. So that's a big that's a very parang malaking promise 'yon, 'di ba? So we are even found to be misrepresenting God because we testified about God that He raised Christ. So magmumukha silang sinungaling ngayon kasi nga yung resurrection hindi lang siya about yung pabuhay muli. It also proves that Jesus is God. Kasi si God, siya yung author ng life eh. He has the power to give life, na pumatay at magbuhay muli. So parang pag hindi totoo yon, joke time kami, sinungaling kami, and then parang si God, hindi rin totoo si God na sinashare namin kasi ang weak niya na God, hindi niya kayang bumuhay ng patay. So, whom He did not raise if it's true that the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. Di ba kasi nga, for the wages of sin is death. So kung hindi natalo ni Christ yung death, so hindi niya nasolusyonan yung problema, 'di ba? Kaya nga nagpadala ng Savior si God kasi we are lost in our sins. Hindi natin kayang takasan yung mga kasalanan natin at dahil doon lahat tayo kailangan maparusahan and the punishment and the wages is death. Mamatayin tayong lahat. Kumbaga yung sentensya nating lahat naka-ready na. Buhay ka pa. Ito tayong lahat ngayon, naglalakad tayo. Yung sentensya natin naka-ready na, no? Lahat tayo mamamatay.
Pero sinasabi, parang naka-enroll na yun, naka-advance na yun, ready na in advance. So parang, halaka, paano yun? Ano gagawin natin? Mamatay tayong lahat. Pag namatay tayo, wala nang end up na, katapusan na natin talaga. End na nating lahat, di ba? So sana sabi, yun nga, yun yung importante. Oy, si Christ nabuhay siyang muli. So, pag maniwala ka sa kanya, mabubuhay kang muli. So, parang, yun nga, kaya siya futile, kaya siya useless. Kasi, kung hindi nabuhay si Christ, so, walang tumalo sa death, lahat tayo mamatay pa din. Asan yung hope natin for a second siya? Sino ang lalapitan natin para ma-resurrect? Maghahanap ako Dragon Ball para mabuhay ako muli? Anong gagawin ko? Ang mga kalokohan ngayon, mag-Edo Tensei ako para mabuhay ako mali. Anong gagawin ko? Paano ko tatalunin yung kamatayan? How will I gain immortality? How will I gain eternal life? So, wala, di ba? Pero yun nga we know na meron tayong chance for eternal life because of Christ. Kasi nabuhay siyang muli eh. Siya yung proof na totoo si God sa pangako niya, di ba? Nabayaran na ni Christ yung kasalanan nating lahat. Binuhay na nga niya si Kristo eh. Ito yung promise niya. Maniwala kayo kay Kristo, ganyan din mangyayari sa inyo. So yun yung hope nila. Kaya napaka-big deal. Pag sinabi mo na hindi yung totoo. So then those also have fallen asleep in Christ have perished. So lahat ng mga, di ba, nag-share kami ng gospel, umasa sila kay Jesus. Sabihin natin hindi totoo yun. Di lahat ng mga yun namatay ng umaasa sa mali. Di ba? Parang na-scam sila. So if in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Tayo pinaka nakakaawa. Bakit? Kasi naniwala tayo sa kasinungalingan. Di ba? Naniwala tayo sa joke time. Kung hindi totoo. Kung totoo. So ano yung sabihin? Kasi kung hindi daw totoo na nabuhay si Kristo, nakaawa tayo. Tayo ang pinakakawawa. Kung totoong nabuhay si Kristo, They were blessed. Oo, tayo ang Yeah. pinaka-blessed na tao. Tayo ang pinaka parang hopeful kasi nga tama tayo sa pinaniniwalaan natin. And totoo Hopeful, naman. yeah. Yan. So yun yung doon, yun yung context doon. So Paul weaves together a tight argument in 1 Corinthians 15:12-19. Without the resurrection, all this would be lost. A foundation for faith, trust in the veracity of the apostles. Yun nga, yung credentials nila. Mga sinungaling pala itong mga ito eh. Ayan, redemption from sin, which is yun nga yung pinaka-problem natin, and hope for resurrection of our loved ones in ourselves. Diba? So, hindi mo na makikita yung asawa mo, hindi mo na makikita yung mga anak mo, pag namatay ka, kung walang resurrection. So, we would be supremely pitiable. Super nakakaawa tayong lahat. So, the importance of what Paul wrote has echoed down through history, and current scholars affirm what Paul proclaimed to the church in Corinth. So, philosopher Douglas Grutis agrees, of all the world's religions, Christianity alone purports to be based on the resurrection of its divine founder. So baga yung Christianity, yun yung parang pinaka-foundation niya, yung nabuhay muli si Kristo. Hindi siya katulad ng ibang religion kasi foundation sa kanila. 'Di ba? Parang kinausap sila ni Lord, 'di ba? Sa panaginip ko may sinabi sa akin si Lord. Yun yung foundation ng mga ng ibang religion 'di ba? Parang may divine revelation daw, meron siyang divine enlightenment, lahat sila ganun Pero tayo lang yung ganito, na nakabase siya sa nabuhay nating tagapagligtas. So no other religion or worldview makes such an audacious and consequential claim. The resurrection of Jesus is at the center of the Christian worldview and Christian devotion. The Gospels do not end with the death of Jesus, but speak of an empty tomb, of His appearances, and of commission by the risen Jesus. Kaya nga diba yung sikat na meme, ito. Yan, diba? Sabi dito, and there are 4,200 world religions, but there's only one empty tomb. There's only one man who conquered sin, death, and hell forever. There's only one way to heaven. His name is Jesus. Yes. Yan. So, yun yung pinakaano ng Christianity. Thank you, Lord. So, another leading scholar on the resurrection, si William Lane Craig, sabi niya, it is quite clear that without the belief in the resurrection of the Christian faith could not have come into being. The disciples would have remained crushed and defeated men. Ano mo yung binuwis nila yung buhay nila para sa message na to? Pinapakalat nila yung message na to. Tapos, di naman pala totoo. Assuming di totoo Pero totoo kasi. Even had they continued to remember Jesus as their beloved teacher, His crucifixion would have forever silenced any hope of His being the Messiah.
The cross could have remained the sad and shameful end to his career. Diba? So pag hindi totoo si Christ, parang ma-reduce siya into a moral teacher lang. Mabait lang siya na teacher. Kunyari, di ba, guru lang siya. Kung hindi siya talaga siya nabuhay, so, marireduce siya sa gano'n. So, the origin of Christianity, therefore, hinges on the belief of the early disciples that God had raised Jesus from the dead. So, even skeptical scholars agree that if no resurrection occurred, then there is no Christianity, no church, no Christian. The German atheistic New Testament scholar Gerd Ludman writes, from fellow theologians along with the further work of my own on the subject have convinced me that disproving the historicity of the resurrection of Jesus ultimately annuls the Christian heritage as error. So, which reminds me, dapat ipiplay ko pala to kanina pa, nalimutan ko, yung scene sa Case for Christ. Take your time. Appreciate it, Ray. Oh, Lee, one more thing. I'll be praying for you. Well, that's not even funny. Kenny, let me ask you something. You're into all this God nonsense. Wow, you sure know how to term a source. So a bunch of Bible thumpers got to Leslie. I'm afraid she joined your cult. So if somebody wanted to do an investigation into Christianity. Oh, like a hit piece. Well, if that's where the evidence leads. Seems to me you got yourself a catch-22. What's that? Well, let's say you debunk Christianity. How's Leslie going to live with the man who destroyed the very thing that now gives her life meaning? No, because I should be the thing. And then what if Leslie's right? And you prove your theory of science and reason wrong. How are you going to live with yourself? I'm willing to take that chance. Okay. You're a journalist. Check it out. Where would you start? Unless you want to do 2 years of seminary, I'd say go straight for the jugular. The entire Christian faith hinges on the resurrection of Jesus. If it didn't happen, it's a house of cards. He's reduced to a misunderstood rabbi at best. At worst, he's a lunatic who was martyred. For a guy who thinks I'm trying to assassinate Christianity, you sure you want to hand me that gun? I'm pretty sure you're not going to be able to pull the trigger. All right, who's this? So yun nga sabi doon, di ba? Kung hindi totoo na nabuhay si Christ, mare-reduce siya sa isang moral teacher lang na tragedy ang kinauwian, na namatay siya sa krus. And end of story, hindi siya nabuhay muli. So which is buti hindi siya pero the fact na nabuhay siyang muli means he's more than a man, no? Kumbaga he is truly God. So Amen. and then the resurrection is the center of New Testament theology. So much of what Christians believe is connected directly to the resurrection of Jesus of Nazareth. The Apostle Paul explicitly links the believer's forgiveness, salvation, and resurrection to the resurrection of Jesus. Paul indicates the comprehensive range of what God has done and will do, especially because the Greek word translated salvation conveys a wonderful array of meanings: rescue, deliverance, safety, defense, and wholeness. So, parang sinasabi nga dito na parang yung resurrection ni God, isa package din. Hindi lang siya about mabubuhay kang muli. It includes forgiveness, deliverance, a new identity in Christ. Diba? Yun yung mga promise dun eh. Na parang, di ba sabi sa 2 Corinthians, yung lahat na you are, para ba exact ng words na, nalimutan ko tuloy. To all who believe in God, a new creation in Christ. Basta yung verse na yun. Okay, di ba? Parang, 5:17? Oo, yung sa 2 Corinthians. 5:17. Sorry. New creation. Oh, you're a new creation in Christ. So yung 'di ba yung tingnan niyo yung terminology na ginagamit nila. Parang it suggests the death of the old has passed, the new has gone. Ayun na nga, the old has passed, behold the new has come. So parang it binibigyan ka ng a new start, 'di ba? A new identity, ganyan. So kaya central yung konsepto ng resurrection. And then last one, last na ba? Okay. The resurrection is the center of New Testament theology. Church leader, author, and clinical psychiatrist Adrian Warnock writes on the topic of Christian theology and practice at
as it pertains directly to the resurrection. In the course of demonstrating from the book of Acts that several Christian doctrines are based upon the resurrection. So yun nga, ito yung mga parang related doctrines when it comes sa resurrection yung yun nga wala nang ano kasi yung 1 Corinthians 15 'di ba wala nang sakit, wala nang sin. Tapos may ano ka na napatawad ka na ni Lord. Yun yung implication pag na-resurrect ka, napatawad ka na ni Lord. And comfort for the dying, yun yung sa 1 Thessalonians, 'di ba? Makikita mo ulit sila. And yung freedom from the penalty and power of sin, and the assurance that the gospel is true. Kasi nga, yung gospel sa kanila, nung sinashare nila yon, ang emphasis is sa resurrection. Yung, yung ma-overcome mo yung death. Hindi siya about going lang sa heaven. So, kumbaga, napak na nabuhay nga si Jesus, it means totoo yung message ng gospel. And, so last one, the claims that Christ would be raised from the dead. So una muna, no? So resurrection claims are significant for a number of reasons. For instance, their prediction together with their later fulfillment gives evidence that Jesus is not a false prophet. Kasi di ba si Jesus, claim niya na mabubuhay siyang muli. Di ba? Ito yung sign of Jonah Matthew 12. Sabi dito, Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying, Teacher, we wish to see a sign from you. But he answered them, An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So kung naalala nyo sa previous lecture natin, yung Christocentric interpretation of Scripture. So yung sino bang mag-aakala sa atin na yung yung si Jonah nung 3 days siya doon sa tiyan ng isda, ano pala yun, foreshadowing pala yun sa resurrection, o di ba? Parang anong layo, di ba? Pero yun nga, yun yung Christocentric interpretation. Foreshadowing pala yun, isa sign na mangyayari kay Christ na 3 days and 3 nights din siya dun in the heart of the earth. So the men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah. Yan. So, yun yung parang sinasabi nga dito ni Christ, di ba? So, predict niya yung sarili niyang resurrection. Hindi niya predict, prenopesay rather, sorry. Prenopesay niya, sabihin mangyayari talaga. Ngayon, may warning yung Old Testament sa ganyan. Di ba? Kasi pag nag-warning, pag may sinabi ang isang tao na parang galing kay Lord, divine revelation, tas hindi nangyari, false prophet yun. Kasi yun yung isang sign So when a prophet speaks in the name of the Lord, if the word does not come to pass or come true, that is a word that the Lord has not spoken. May sabi ng prophet na to, ganun daw mangyayari. Hindi naman nangyari. So, yung sabihin, hindi galing kay Lord yun. Ganun lang kasimple yun. So, the prophet has spoken it presumptuously. You need not be afraid of him. So, kung hindi nangyari yun, sinabi ni Jesus, mabubuhay siyang muli, hindi na nangyari. So, false prophet siya. Yun ang implication noon. Kaya siya significant. Nabuhay siya muli. Sabihin, totoo, di ba? So, he's a true prophet. So, Jesus' prediction followed by evidence that the resurrection actually occurred strongly supports our confidence that he is who he claimed to be, God incarnate. So, nakaboost sa confidence natin yun kasi nabuhay siyang muli. Kiname niya na mabubuhay siyang muli at nabuhay siyang muli. If the resurrection did not happen, then Jesus' claims to being both the Messiah and the Son of God would be false. And Jesus would have been seen as a fraud and a liar. Yun ang liar. Pero hindi nga nabuhay siyang mali Ang daming saksi. So lastly, predict ni Jesus nga yung sarili niyang resurrection. Hindi lang isang beses, paulit-ulit pa. No? So, ito yung isa. Listen, we're going up to Jerusalem. The Son of Man will be handed over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death. Then they will hand him over to the Gentiles to be mocked, flogged, and crucified, and he will be resurrected on the third day. So, hindi lang niya prenopesay yung death niya, yung resurrection niya. Nag-utos pa siya ng gagawin ng mga disciples after kasi ganun siya ka-sure. But after have been resurrected, sabi niya, di ba? After ka ma-resurrect, mauna ako sa inyo sa Galilee. So, kita-kits doon. Ang ganun.
As they kept this word to themselves, discussing what rising from the dead meant. Kasi parang yun nga, hindi nila, parang although tinuturo na sa kanila, nahihirapan silang i-grasp yung konsepto ng isang taong namatay ay may bubuhay muli. Pero, ayun nga, yun yung context na nahirap. Hindi hirap sila intindihin yun, i-grasp yun. Until they saw it happen with their own eyes. Yan, so what an amazing ano. Yan, so tapos tayo dyan. So yun lang yung sa part na to, no? At least mag-guess nyo lang yung theology ng resurrection and ano. Pero hindi pa ako tapos. May time pa naman. I will just try to exegete this passage for you kasi gusto ko, parang ang goal natin sa series na to, ay sa session na to, is ma-appreciate nyo talaga kung ano yung pinapangako sa atin ni Lord na resurrection. So mahaba tong 1 Corinthians 15, pero will you cooperate? Okay. Yeah. Ayan, dyan pa kayo? Yes. Tulog na kayo Uy, may exam to Yung iba dyan, tutulugan daw nakarating sa akin may mga natutulog daw Okay, so tapos ako sa part na to, binasa ko na, di ba? So now I will remind you kasi nga na-issue yung resurrection. So, yung resurrection, ang pinaka-strongest evidence natin doon is yung mga witnesses. Ang daming nakakita. Si Cephas, yung 12. So next session, yan yung pag-uusapan natin, yung mga evidence na paano natin papatunayan na totoo yung resurrection. So, okay, mawala next. So, and then he appeared to more than 500. Hindi lang 500, more than 500. Lahat yun nakakita. Ang daming saksi. Okay? May nagsasabi na kontsabahan lang daw yan. May nagsasabi hallucination lang daw yan. Ayan, so malaman natin next week kung yan yung totoo yung mga accusation. Yung iba, buhay pa, hindi daw ay patay na. Tapos, higit sa nag-appear siya sa James, saka sa Apostle. Saka ito, sabi nila, puro partners ni Jesus yan puro followers niya yan puro kasabot niya yan Kaya siguro nagkontsabahan lang yan. Nagpakita rin siya kay, last of all, as to one untimely born, he also appeared also to me. Paul, no, a previous persecutor of the Christian church. Hindi siya kasabwat. Diba? So for I'm of these of the apostles unworthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace towards me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them. Diba? Kung sa kanilang lahat na nakakita kay Kristo, siya daw yung pinaka masigasig ngayon na nagpipreach about the resurrected Christ. Though it was not I, but the grace of God that is within me. So whether then it was I or they, so we preach and so you believe. So yun nga yung pinipreach nila, yung resurrection. Okay. Now, if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say there's no resurrection of the dead? Nabasa ko na pala to. Ayan, most pitied. Okay, verse 20. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so yung mga reversal ni Jesus ni Adam. So dahil kay Adam, namatay tayong lahat, so also in Christ shall all be made alive. So parang inaano niya lang yung pinapasimplify lang niya yung logic Kaya tayo mamamatay lahat ngayon dahil sa kakagawa ng isang tao. Pero dahil si God, binabaliktad lang niya So kung ganun, di ba ganun na nangyari? Kaya tayo may death kasi sa kasalanan ng isang tao. So kaya magkakaroon tayo ng buhay dahil din sa ginawa ng isang tao which is si Christ. So kailangan mo nga lang tumingin sa kanya, manalig lang sa kanya. So but each is in his own order. So may order yung resurrection, hintay sabay-sabay. So tayo sa eschatology na to. Christ the first fruit, then at His coming, those who belong to Christ. So, batch 1. Yung mga umatad sa eschatology. Batch 1. Anong batch tayo? Batch 1. Batch 3 ako. Batch 3 si Kevin. Okay, 4 na batch ang resurrection, my friend. So, batch 1 si Christ, batch 2 yung mga buhay sa rapture, pagbalik ni Christ, no? So, batch 2. So, then comes the end when He delivers the kingdom to God, the Father, after destroying every rule and every authority and power. So, yung eschatology yung image dito For He must reign until He has put all His enemies under His feet. Sa millennial kingdom yung context nito. The last enemy to be destroyed is death. Okay? I hope ang ganda ng verse na yon. Yun yung parang MVP, 'di ba sa video game, ang pinakahuling kalaban, yun yung MVP, yung boss. Boss round, no? The last enemy. So yung death yung lumalabas na ultimate enemy nga nating lahat kasi
Pag tinamaan ka ng kamatayan, lahat ng achievements mo, burado lahat eh. Back to zero ka. 'Di ba? You're reduced to memory. Ganyan. So, yun yung huling kamatayan. So, to overcome death, yung matalo mo yung kamatayan, is a big deal. Kasi pag siya na daw yung last enemy. So, pag natalo mo yung death, meron pa bang enemy kasunod? Wala na. Wala na, cleared na Wala yung na. game. Last na nga eh. Wala nang final boss. Oo, last na nga daw eh. Di ba? Kung natalo mo yung last, yun na yun. So, ibig sabihin, champion ka na. Di ba? Winner ka na. Tama? Tama. Oo. Right? So, kapag, That's correct. oo. So, ibig sabihin, dahil si Christ natalo niya si Death, champion siya. Di ba? You have won the victory. Death could not hold you down. You are the risen king. So, for God has put all things in subjection under his feet. But when it says all things are put in subjection, it is plain that he is accepted. It is plain that he is accepted who put all things in subjection under him. When all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to him who put all things in subjection under him, that God may be all in all. So, ina-emphasize yung supremacy ni Christ. Yan. Okay, so otherwise, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized on their behalf? Why are we in danger every hour? I protest, brothers, by my pride in you, which I have in Christ Jesus our Lord. I die every day. What do I gain if, humanly speaking, I fought with the beast at Ephesus? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. So yung context niyan is yung sa resurrection, kasi may mga nagpe-preach nga ng maling turo about resurrection. Parang sabi, magpakasasa na tayo kasi wala naman pala, mamamatay na lang din tayo eh. So wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. So medyo na may personal si Paul dito, kasi yung nagpapakalat ng maling turo, ganyan yung lifestyle, no? Parang wala na, parang mamamatay na din tayo. Pasarap na lang tayo. Hindi yan yung life, hindi yan yung tinuturo naman sa Christianity, ha? So the resurrection body. But someone will ask, how are the dead raised? So ito na, nagta-technical na sila. Paliwanag mo, paano ba kasi yun? Paano mangyari doon? Parang di nila magets paano mangyayari na ang isang patay ay may bubuhay. With what kind of body do they come? Anong klaseng katawan yon? So sabi ni Paul, sagot niya, tangas. Ganun. O siya nagsabi, you foolish person. Parang naalala ko to si Eli Soriano. Ayan, so you foolish person. Kasi pag tinatanong siya, sagot niya itang. Okay. What you sow does not come to life unless it dies. So parang yung sa ano nga daw, sa seed. 'Di ba? Parang kailangan mo na ilibing bago lumabas yung bunga. Saka yung itsura ng tinanim, iba yung itsura ng bunga. And what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain. Yun nga, yung tinanim mo, maliit na buto. Pero yung lumabas sa lupa, magandang halaman, di ba? So parang ganun daw yon. But God gives it a body as He has chosen, and to each kind of seed its own body. For not all flesh is the same, but there's one kind for humans, another for animals, another for birds, and another for fish. There are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is one of a kind, and the glory of the earthly is of another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For star differs from star in glory. In other words, no, iba-iba kasi yung mga body, ina-emphasize ni Paul. So it is with the resurrection of the dead. What is sown is perishable, what is raised is imperishable. So unang point, so yung resurrected body, di ba, namatay, yung yung original body natin, perishable, ibig sabihin may death pa. Yung bagong body, yung resurrected body, wala na siyang death, imperishable na siya. Sorry sa ano ko, parang nabibisaya ako, di ano yung bibig ko. Yeah, so what is raised is imperishable. So wala na siyang death. Okay, yun yung isang feature ng resurrected body. Hindi nyo na kailangan katakutan yung kamatayan kasi na-overcome na natin yun. We have won the victory na nga in Christ. It is sown in dishonor, it is raised in glory. So wala na siyang sin. Okay, so it is sinless. Wala na siyang dishonor. Kasi yun ang kaakibat ng sin eh. Shame and dishonor eh. Parang si Adam and Eve, di ba, nung nag-sin sila, anong ginawa nila? Nagtago. Kasi they were covered in, they were parang nag-aon na sila ng shame. It is sown in weakness, it is raised in power. So yun na nga, so yung resurrected body, wala na siya ng mga weaknesses ng original na body. Wala na siyang sakit.
Hindi na siya nagkaka-cancer. Hindi na siya hindi na lalagnatin. Hindi na yun maano. So kumbaga, sino sa inyo dito may mga dinadamdam na sakit? May mga maintenance po. Sino dito may mga ganon? Ay, Ate mabata. Iti. Anong sakit mo, Ate Iti? Huwag naman po sana. Ano si Brian daw? May sakit. Anong sakit mo? High blood? Diba, parang ano mo yun, no? So, ito lang isipin nyo lahat ng sakit na yan, sa resurrected body natin, wala na lahat yan. Wala nang cancer. Yay! Thank you, Lord. Wala nang sakit ng ulo. Asawa mo na lang. Joke lang. Okay. Ayan. So, ano na yun doon, no? Wala nang doktor doon. Wala nang mga ano doon. Kasi wala nang gagamutin. Kasi Hindi yung na kailangan. body, magaling na ano na siya. It's perfect na siya. So, actually, nung shinare ko to doon sa isang friend nga namin dyan sa Ford, yung namatay dahil sa cancer. Kasi ano siya, grabe yung pinagdaanan niya. Kasi parang lympho something, nalimutan ko yung pangalan. Parang cancer sa immune system ba yun? Ewan ko, basta ganun. Parang unti-unting pinuputol yung body parts niya. Sinimulan sa ganito, tapos tinanggal yung ganito. Kasi nga, inaalis yung cancer eh. Parang ipinipigilang kumalat. Hanggang sa kumalat na rin talaga sa buong body. So parang papunta na talaga siya sa death. So ito yung shinare namin na passage sa kanya. Sabi ko nga na sa promise ni Lord, pag naniwala ka kay Christ, kasi diba putol na yung, imagine mo, sinashare mo to dun sa tao na putol yung kamay. Kaya naputol yung body mo dito, naputulan ka ng kamay. Sabi ni Lord, pag naniwala ka sa kanya, pag after mo mamatay, ibabalik niya yung parang yung body mo no na kumpleto. O parang gano'n. Yung parang, di ba, naputulan ka ng kamay dito dahil sa sakit. Pero sa resurrected body, ibabalik yan ni Lord sa'yo. Buong buo yung katawan mo doon, healthy. Hindi ko na sasabihin sa inyo, pero just imagine his reaction na ikaw naputulan ka ng kamay, tapos maririnig mo yung mga ganitong pangako sa Panginoon, di ba? So, syempre, he committed his life to Christ. The Lord is the Lord who restores, di ba? Oo. So, ito yung resurrected body, no? Walang sakit, kompleto, healthy, pogi, yan. Talagang ano siya. So, it is sown a natural body. It is raised a spiritual body. If there's a natural body, there's also a spiritual body. Although spiritual siya, pero may physical part pa rin yun. Kasi nga, medyo ano yung resurrected body, mayroong tumatagos na feature. So, di ko lang madidiscuss in detail ngayon, pero may tumatagos siya na feature, no? Para yun sa millennial kingdom kasi may purpose yun doon. So, thus it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit, di ba? Katuwa. Yung unang Adam, binuhay. Pero yung the last Adam, which is si Christ, he is the life-giving spirit. Siya yung nagbibigay ng buhay. But it is not the spiritual that is first, but the natural and then the spiritual. The first man was from the earth, a man of dust. The second man is from heaven. As was the man of dust, so also are those who are of the dust. And as is the man of heaven, so also are those who are in heaven. So, simple lang, if you belong to the man who is the life giver, na yung, ulitin ko if you belong to the last Adam, if you belong to Jesus who is the life-giving spirit, na siya yung nanggaling sa heaven, so pag namatay ka, anong mangyayari sa'yo? Kasama mo yung nagbibigay ng buhay, kasama mo yung nasa heaven. So, automatic yun, no? Bibigyan ka niya ng buhay at isasama ka niya sa heaven. Ganun lang kasimple, di ba? So, just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. So, I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Kasi spiritual nga eh. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. So ito nga sa second, yung batch 2. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Nakasar na, talo ka na. Diba? The last enemy, natalo natin yung ultimate boss eh. Wala nang kasunod nito. So pag natalo natin si death, victorious na talaga tayo. Asan yung kamano mo? Inaasar na lang niya si death dito eh. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord
Jesus Amen. Christ. So this victory is in Jesus Christ. If you want to win over death, you have to go to Jesus Christ. Ganun lang kasimple yun. Amen. Kailangan mong tanggapin si Jesus sa buhay mo. That's the only way you can win over death. So therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. In vain. So that's it. Amen. Thank you, Lord. So I hope na ano nyo lang yung basics ng ang gaganda lang. Yan, paano yan. So cardiac arrhythmia, yan. So may sakit pala si Ate Iti, no. Pero wala na yan, Ate Iti, asahan mo. Sa resurrected body mo, wala nang ganyan-ganyan. Wala nang maintenance doon. Wala nang maintenance sa heaven. And so any thoughts, sharing sa lesson natin for tonight? Yan. So, walang thoughts ha. Ako, lagi kong ini-emphasize, no, ang impact sa akin ito yung sa loved ones. Kasi, Christian na ako matagal, tapos naririnig ko to sa Bible. Pero nagets ko lang talaga siya nung namatay yung tita ko, yung pinakamamahal kong tita na Christian. Kasi siya lang yung, sa family namin, siya lang din yung isa pang Christian. Tapos sa kanya, parang sa kanya lang ako nakakapag-share ng mga Bible. So nung matay siya, medyo nalungkot ako. Pero in my heart, I know na nasa heaven siya, ganyan-ganyan. Pero nung nag-preach yung pastor na matanda doon sa ano niya, actually hindi siya nag-preach eh. Shinare niya lang yung 1 Thessalonians 4. Tapos parang doon ko lang na-gets yung ibig sabihin no, na parang, kasi parang in-emphasize ng pastor na although nililibing na yung tita ko, hindi ko na siya makikita, nakasarado na yung kabaong eh. Tapos tinatabunan na siya ng lupa. Parang naiiyak ako, parang hindi ko na siya parang, kasi alam mo yung feeling na, yung mga namatayan dyan, I know, alam mo yung feeling ng gano'n. Yung parang yung mahal mo sa buhay, tinatabunan ng lupa. Parang ang iyak, ang sakit. Parang nalulungkot ako, parang babay na talaga. Pero nung sinashare niya yung 1 Thessalonians 4 nga, na magkikita tayong muli, parang ano mo yun, doon ko na-gets na, yun yung pinapangako ni Lord sa resurrection eh, na pag naniwala kay Jesus, after natin mamatay, mabubuhay tayong muli. As in parang ganito, makakausap ko ulit yung tita ko, makakaharap ko ulit siya, makakakwentuhan ko ulit siya. As in yung parang ganito, paano tayo mag-usap? Yun yung ibig sabihin ng resurrection eh, mag-uusap-usap tayong muli. Parang mayayakap ko ulit yung tita ko, maririnig ko ulit yung boses niya, yung ngiti niya, makikita ko ulit. So parang doon ko na-gets yung ibig sabihin talaga ng resurrection nung na-experience ko siya sa context nung namatayan ako ng mahal sa buhay. Na parang yung death sa mga Kristiyano, hindi siya goodbye eh. It's as simple parang ano lang, parang parting away lang. So it's really see you soon. No? So baga magkikita-kita tayong muli. Kaya nung ganun mo na gets ko yun, hindi na ako masyadong nalulungkot pag may namamatay ako na kakilala na Christian. Kasi alam ko, parang iniisip ko parang mag-abroad lang to eh. Magkikita, hindi kita makikita in person. Pero someday, magkikita-kita tayong muli, makakausap kita, mayayakap kita, ganyan. So, I hope na-guess yung gusto ko i-share sa inyo ngayong gabi, na mag-grasp Yes. yung ganong understanding na yung resurrection nga is something real, it's something physical, na lahat ng to, the way we interact with one another ngayon, pag after natin mamatay, pas na-resurrect tayo, ganito lang din yun. Pero lahat tayo glorified body na. Wala nang mag-share sa atin ng may sakit siya. Wala nang magpapa-pray over doon na, oy, pag-pray mo naman ako, may sakit ako. Wala nang ganun doon. Kasi lahat tayo yung bodies. Wala nang virus tsaka deadly Wala nang bacteria. COVID doon, ganyan. So parang ano mo yun, ini-imagine ko yung ngiti nating lahat doon, ang popogi nating lahat. Di ba? Ang Yeah. so just an amazing na all because of Jesus Christ, di ba? So, Amen. Thank you, yeah, Lord. so yun sa akin, no, it changed the way I view death. It changed the way I also live. Kasi kumbaga, although I'm promised of eternal life, it doesn't mean na parang petiks-petiks lang din ako. Kumbaga, parang nung naintindihan ko na nabigyan ako ng there's a promise of eternal life for me, parang mas na-inspire ako na mamuhay ng quality life, no? Parang I don't want to waste my life doing nonsense things. So, ganoon ako na impact doon. Yung nung naintindihan ko yung kung naintindihan ko talaga yung ano yung ibig sabihin ng resurrection. So, Clarify lang ako, bro. Pero yung basis ng concept na, well, before resurrection, yung mga believers, they will be with God
sa heaven yung kanilang soul. Meron yung, I think yung basis yata nun is yung to be absent in the body is to be present of the Lord. Tapos yung today yung penitent thief, today we will be with paradise. Parang ano ba yun? Yung parang as we wait for resurrection, yung spirit mo, yung I think you could say consciousness ay Oo. nasa presence ng Diyos in a Oo. joyful state, parang Yeah. gano'n. Exactly, bro. Eschatology na to So yun talaga yun. Yung mga believers, after natin mamatay, didiretso yung spirit natin kay Lord, kay Jesus Christ. No? Didiretso yun. We will be with the Lord Jesus Christ. Sabi nga ni Paul Pero yung body natin, hindi pa resurrected yun. Wala pa tayo nung Hintay, pinapangako. Oo. So mangyayari yun Hintay sa nila rapture. Oo. Sa sa second pagbabalik ni coming. Jesus Christ. So dun mare-reunite yung mga spirit natin sa bodies natin. Yun na yun. So lalakad tayong muli sa earth na to. Di ba, namatay ka na. Yan, sa pagbalik ni Jesus Christ, kasama ka, buhay kang muli. Lalakad tayong mulit dito yan. Ewan ko kung anong 1,000 years yun Millennial Kingdom. So I think malilibot natin yung buong earth nun. Kung di pa kayo nakapunta, may mga dream destination ba kayo? Oo, meron pa. Oo, kung di mo napuntahan yan sa unang life mo dito, ay di sa life na Aurora to. Borealis. Oo, sa Millennial Kingdom, you have enough time to do that. 1,000 years yun Kahit lakarin mo, makakarating ka doon in time Oo, so you have plenty of time. So we have talaga ang sarap maging Christian because we have everything talaga to hope for, to look forward to. Thank you, Lord. Any thoughts and sharing about dun sa Ako, bro, share ko lang din yung thoughts ko dito, bro, sa topic, no, yung resurrection ni Jesus. Parang mas na-realize ko lang yung compassion and yung faithfulness ni God doon sa ginawa ni Jesus na promise na resurrection niya. Kasi doon kung sa Old Testament, sa Genesis, 'di ba? Sila Adam, yung theory ko lang, yung original design ni Lord is talagang eternal life. Kaya lang dun sa sa fall of man nung nagsin, totoo yung sinabi, ibig sabihin na pagka kinain mo yan, mamamatay ka. Kasi nabawi yung eternal life na design ni God. So nagkaroon ng death, 'di ba? So yung death, yun, may limit na yung buhay ng tao. Pero nung dumating si Jesus, dumating yung faithfulness ni God ng original design niya na dapat bibigyan ko kayo ng eternal life, ibibigay ko through my son, Jesus Christ. Si Jesus, pinakita niya, kailangan patunayan ni Jesus na totoo yung resurrection. So originally, kung wala pa yung resurrection before, nagkaroon ng resurrection para makita yung compassion ni God sa tao na ibabalik ko kayo dun sa original design ko na eternal life, ibibigay ko ulit yung paradise for you through Jesus Christ. So ganun yung parang thoughts ko. And yun nga, yung type or yung prototype na ginawa ni Jesus, kung hindi niya ginawa yun, mas lalong hindi maniniwala yung tao na sa faithfulness ni God. Pero dahil pinakita nga ni Jesus yun, and hindi kayang magsinungaling ni Jesus kung ano yung sinabi niya, gagawin niya, pinatunayan niya lang. Kasi kung yun nga, hindi kaya ni Jesus magsinungaling. So lahat na sinasabi niya, kailangan niya to pa rin. So kasama yung resurrection doon. And yun yung patunay sa mundo hanggang ngayon, pati sa next generations na hindi pa nabubuhay ngayon. Kasama yun sa mga kailangan i-share sa kanila. Kaya napapag-usapan. So, thank you, brother, for sharing. Thank you din. Sa akin nga, ako din para sa akin yung prototype na yun. Para ano yun tingin ko para ma-excite tayo Kasi ako binabasa ko yun, di ba? Yun nga, pag naintindihan mo yun, wala na kaming sakit-sakit dyan sa resurrected body. Parang ang sarap lang sa feeling, di ba? Na hindi mo na kailangan matakot sa mga diabetes. wala na pwede kang kumain all you want. Wala nang diabetes. Di ba? Wala nang mga cancer. Wala nang mga high blood. I mean, parang ang sarap lang ba? Parang nakaka-excite lang yung ganong idea na yung wala kang kinakatakutang mga ganon. And death, di ba kailangan matakot sa death, di ba? May restoration agenda ang Diyos even from the beginning. Yeah. So, talagang God is amazing, no? So, habang as we continue to do this, lalo na pag siguro din, Jeff, ano pa? If I may say, now that we really understand that we have to be reminded of our job, our commission.
to share it to our loved ones, because we want them also to experience what we will experience, diba? So this will also steer our hearts to share the gospel. Na. Yeah, thank you, Ate Tess. And buti pinoint out mo yun. Kasi kung napansin nyo rin, last na to lahat ng lumapit kay Christ para i-resurrect yung someone, pamilya nila. Pansin niyo ba yun? Oh, yeah. Anak ni ganyan, lagi mga anak-anak, di ba? Parang ganon. So, parang kung pansin niyo yung pattern na yun, ito emphasize talaga na yung nire-reflect na yung heart natin na we truly care for our loved ones, di ba? Na we don't want death getting in between us and our loved ones, di ba? So kasi di ba pag namatay na yung mahal mo sa buhay, wala na, hindi mo siya wala na. Pero because of Christ, you have that second chance to see them again, di ba? Na mayakap silang muli. So kaya ganun ka-emphasize na talaga i-share natin si Christ sa mga mahal natin sa buhay mo. Sa lahat ng tao, no? Especially sa mga mahal natin sa buhay na nakilala nila si Kristo. Nang sa gayon, happy tayong lahat, di ba? Family reunion ang magaganap. Family reunion. Oo. So, praise the Lord. Pinaalala ko lang din yung sinasabi palagi na you can some can interpret it as secular view lang, or some can interpret it as a Christian na in death, wala kung believer nga yung mo, no, yung kakilala mo. Pag namatay yung tao, parang magkaroon ka naman ng self-comfort kasi daw, he's in a better place now and a new adventure awaits. In a way, totoo kasi pag sa heaven, you're in a different realm, you're with God, no? So he's in a better place. And a new adventure, pag nabuhay ka muli, di ba? Parang yung second chance nga naman, di ba? Hindi ka yung katawan mo hindi nagkakasakit. So parang it's a new adventure, di ba? Amen. Yeah, so, new chapter talaga. Hindi lang siya new adventure, new chapter talaga. Anyway, new chapter, so next week, pag-uusapan natin yung evidence na, yun na yung apologetics talaga, no? So, yung ngayon, parang, lang, maintindihan nyo lang kung ano yung... book, Jeff, saan yun? Anong na yun? Chapter 13 pa rin. Yung ano pa rin, yung chapter pero 10. Anong subtopic yun? Yung mga yung mga evidence na, paano natin masasabi na, na totoo talaga na nabuhay si Jesus Christ. Where's the proof? Ayan. So, saka yung mga accusations din, anuhin natin yun. Nakakatawa yung mga accusations doon, yung mga hallucination, the wrong tomb theory. Kasi basahin niyo ba? Oo. So, tinignan ko ang dami, no? Ang haba. Kaya sabi ko, last week sabi ko, isang session lang to, ang haba, isang session lang. Hindi kaya. Sinabi mo na, hindi pa ka sure kung kaya lahat yan next week eh. We'll see. Pero exciting yan. And so, announcement nga, share ko na lang din habang naka-record na nga. So, next week, okay lang ba sa inyo na Tuesday po ng gabi? Kasi, may nadagdag sa schedule ko. Next week, ano medyo magko-conflict in a way. Kasi kung yung mga sa CCF San Pedro kasi may GLC book 3 kami. Okay. Di ba GLC book 3 na tayo? So baka mag-conflict. Yes bro, pero wala tayong... Kailan ba kayo, Jeff? Next week na? Next week. Kasi close na muna natin in prayer bago kasi Okay. Close muna natin in prayer. Sige. So, dear Heavenly Father, we thank you so much again, Lord, for this time, Lord. Thank you for reminding us of the resurrection, Lord. Lalo po yung promise mo, Lord, sa amin, Lord. So, I pray, Lord, na sana maintindihan namin to, gaya ng naintindihan to ng mga apostles, ng early church, Lord. And na-excite kami, Lord, sa promise of resurrection, Lord, na talagang i-hold fast namin to in our hearts, Lord, na kahit ano man dito sa mundong ito, Lord, we did not fear death, Lord, because you have already won the victory, Lord. So, alisin po sana sa amin yung fear of death. And I just pray din, Lord, na sana nga po ma-share namin si Jesus Christ sa mga mahal namin sa buhay, sa lahat ng mga friends namin, sa lahat ng tao na nilalapit mo sa buhay namin, Lord. Nang sa gayon, Lord, no, marami makakilala sa iyo at marami rin pong maka-experience, Lord, ng eternal life, ng resurrection, Lord. Yes. And
I pray for this class, Lord. Sana patuloy mo kaming i-sustain. Hindi pa po tapos yung discussion namin about the resurrection and sa mga susunod pang topics, Lord. So, sana, Lord, i-sustain mo yung classing to at bawat isang umaattend dito, Lord. And higit sa lahat, Lord, I pray na magamit to, Lord, for the equipping of the saints, Lord, for the building up of the body of Yes. Christ, Lord. Na lahat ng ito, Lord, magamit namin para mas maging effective kami, Lord, na disciple maker, Lord, at hindi ito mauwi sa head knowledge lang, Lord. Na talagang magamit mo kami, Lord, para mas spread yung message mo sa ibang tao. So again, we thank you, Amen. Lord, and we pray this po in Jesus' name. Amen. Amen. So, Amen. Thank you.